What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, malupit ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito dahil tungkol ito sa pinakamalupit na cut loss, no? So, meron nagsara. Merong isang DeFi na nagsara, which is ano ba yung mga bagay na matututunan natin tungkol dito sa lesson na ito, dito sa balita na ito, no? So, ito yung mga pinakamahirap talaga para sa isang mga retail investor o kahit sa mga regular investor, no? Lalo na pagdating sa pagka-cut loss. So dito magkakaroon tayo ng magandang lesson about dito sa pag-uusapan natin ngayon. At so puntan tayo dun dito at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Botanix. No? So hindi ko kilala itong exchange na to, yung DeFi protocol na to, no? So hindi siya nahagip ng radar ko. Pero nagbigay sila ng announcement na magsasara na o mawawala na yung Botanix network. So layer 1 token siya, layer 2 token siya na which is naka-tie up din siya sa Bitcoin, no? Isa siyang Bitcoin layer 2 project na halos 4 na taon na rin yung ginugol dito para buuin itong 4 na taon na, when we started in 2022. May gumagana silang produkto, meron silang magandang product, no? May gumaganang blockchain. May integration sa malalaking pangalan sa crypto. May daang libong users, may milyong-milyong dolyar na dumadaan sa network. Pero ngayon 2026, nagdesisyon na sila na isasara yung buong project. At yun nga, ang pangalan ng project na yun ay yung Botanix. Sa tingin ko, isa to sa pinakamagandang case study, no? So, case study to tungkol sa isang bagay na syempre mahirap talaga tanggapin lalo sa mga crypto investor. Yung pagka-cut loss. Hindi dahil sa scam, hindi dahil na-hack, hindi dahil ninakaw yung pera or ni-rug pull, kundi dahil nakita nila yung katotohanan na hindi sapat ang users para suportahan yung negosyo. Siyempre, kahit naman ako negosyante, nakikita ko na hindi kumikita yung aking negosyo, so nandun na rin ako para talagang siguro hindi ito yung para sa akin. Kailangan ko mag-jump sa ibang mamaya, mas i-discuss pa natin yung tungkol. At minsan, nagiging pinakamatalinong desisyon ay yung pagki-quit, no, or huminto doon sa ginagawa ng project, no. So sabi nga nila dito noong 2022 nagsimula daw yung Botanix, no, na may simpleng tingin about dito sa blockchain, no, gawing mas useful pa yung Bitcoin, no? So sinusuportahan nila yung Bitcoin mismo na network, yung blockchain, no? Alam naman natin na yung Bitcoin magandang bilang store of value. Pero paano kung gusto mong mag-loan gamit yung Bitcoin? Paano kung gusto mong kumita ng yield gamit yung Bitcoin no? Paano kung gusto mong gamitin sa DeFi, no? So ang ganda ng kanilang project, 'di ba? So marami kang iba't ibang services na which is common sa mga local exchanges natin. Tapos diyan na rin pumapasok yung Botanix, no? Gumawa sila ng Bitcoin Layer 2 blockchain gamit yung sarili nilang technology na tinatawag na Spider Chain, no? Yung ginagamit nila na Spider Chain at parang ang nagiging goal nila dito na DeFi ecosystem sa Bitcoin nang hindi umaasa sa Ethereum, no? At syempre, higit sa lahat, ayaw nilang gawin madalas gawin ng mga ibang project. Ayaw nilang maglabas agad ng token para lang magkaroon ng user, no? So wala yung mga airdrop kasi karamihan ng mga crypto project, ang nagiging formula talaga is ganito, no? Maglo-launch sila ng token. After no, magbibigay ng airdrop, magbibigay ng rewards, magbibigay ng incentive, dadami yung users. Tataas yung TVL, magmumukhang successful pero madalas peke lang yung growth, no? Kapag nawala yung mga rewards, nawawala rin yung mga users, no? Madalas naman syempre ganoon eh. Naghahanap tayo ng mga projects na talagang kikita tayo, no? Yun nga din yung dahilan kung bakit tumaas din dati yung Axie Infinity eh. Gusto nilang makita yung totoong demand, kung may totoong demand ba talaga doon sa project na yon, no? Kung gagamitin ba talaga ng tao yung produkto dahil walang token rewards. At syempre sa loob ng 4 na taon, sa loob din ng 4 na taon, sinusubukan nila yon na magkaroon ng malaman kung
So, ano yung mga nagawa nila? Doon sa kanilang announcement, pinagmamalaki nila yung mga sumusunod, no? So, merong 25 million, nasa na yun? Hindi ko na kasi, ayaw ko na kasi basahin guys eh. Gusto ko na ibigay sa inyo yung board, yung mismong ano. So, dito meron kasi silang binanggit na 25 million transaction, 200,000 na wallets, tapos may tons of millions of dollars na asset, na may 100% na uptime, talagang walang downtime pagdating dito, no? Tapos may zero security incidents na na-hack or nagkaroon ng problema yung kanilang project. Wala na rito. So yun kasi yung mga nakita kong yung tinitingnan ko nung research ko rin kasi hindi ako pamilyar talaga dito sa Botanics na to, no? Pero sige, tuloy natin, no? Yung mga integration kasi nito mula sa malalaking kumpanya, may mga sarili pa silang mga Bitcoin neobank na tinatawag na BINK, no? BINK, no? Kung tutusin, maraming mga project kung nangangarap talaga magkaroon ng ganitong metrics. Pero kahit lahat yun nagawa nila, hindi pa rin naging sapat. So bakit sila mawawala o bakit sila sasara, no? Hindi dahil hindi gumagana yung technology. Hindi dahil incompetent yung team, hindi dahil walang produkto, kundi dahil walang sapat na market demand. Ibig sabihin, may produkto nga pero wala namang customer, may technology, pero kulang ang customer, no? Pero tapos wala namang gumagamit yung technology na may infrastructure pero wala namang revenue, so hindi sila kumikita. Dito na pumapasok yung isa sa napakahalagang konsepto sa negosyo. Hindi sapat na gumagana ang produkto, ang kailangan kasi is may nagbabayad para gamitin yon, no? So, sa mga pinakamalalaking leksyon dito, no, ayon sa Botanics, no, naniniwala pa rin sila na magiging mahalaga ang Bitcoin utility in the future. Pero hindi ngayon, no? Napaka-importante nito na maintindihan. Pwedeng tama ka, pero maaga ka. Pwedeng maaga pa yung na yun. So, may tamang timing talaga sa bawat pagkakataon, no? Tapos minsan ang pagiging maaga ay parang mali rin, no? Maraming startup ang namamatay hindi dahil mali yung idea sa totoo lang, kundi dahil masyado silang maaga. Nauna sila sa market, nauna sila sa demand, nauna sila sa adoption at mas naubusan sila ng pera bago pa dumating yung panahon talaga na pwedeng mag-grow yung kanilang business, no? So dito hindi ko na binasa to, no? So pwede naman natin na ilalagay ko na lang yung link doon sa baba para mabasa talaga ninyo, no? So ito naman i-post sa X. So pwede niyo nung i-search to. So kahit naman dito as ang pinupunto ko lang naman dito is yung mismong lesson sa atin, no? Na pwedeng mangyari, no? Nagbigay pa nga sila ng reminder, please withdraw all your asset by July 9. After this, the Federation will sweep the remaining Bitcoin, any other asset or tokens on the network. From then onwards, for opportunity unrecoverable. So, actually, ito yung mga klase ng mga DeFi, mga exchanges na talagang mo na masasaluduhan mo talaga. At least, nagsasabi sila hindi na nila nirag nung alos wala na mangyari, hindi kagaya nung ginawa nung sa FTX, no? Pero sigurado na maiimbestigahan pa rin ito at meron pa rin talagang mananagot kung sakali may mangyari talaga na katiwalian dito. Pero ang tibay din ng ginawa nila dahil naging transparent sila sa mga users nila, which is malaking bagay, no? So i-relate naman natin ito i-relate naman natin to sa mga hawak nating tokens. Ayan, medyo masakit na to. Ilang beses na tayo nakakita ng mga ganitong sitwasyon, di ba? Na bibili ka ng token, tapos babagsak ng 80%, hindi mo pa rin ibebenta. Dahil naniniwara ka pa rin, wala namang problema nun kung may fundamentals pa talaga. Bumagsak ng 90%, hindi mo pa rin binenta. Bumagsak ng 95%, sabi mo, babalik pa yan hanggang sa naging halos zero na talaga. Ang problema, minsan hindi ka na investor nagiging collector ka na lang ng mga bags. Ang ginawa ng Botanics, kabaliktaran, no? So, tinignan nila yung data, tinignan nila yung revenue, ako, medyo tumatagilit tayo, pati yung market, tinignan nila. So, inamin na kagad nila na hindi talaga to gagana. Masakit yun, oo. Lalo na kung pinaghirapan mo yung iyong project. For 4 years to, binigay mo yung mo dito. Pero sa totoo lang, at
ang nangyari tuloy is talaga nag-cut loss sila bilang isang negosyo. So tama lang naman yung naging decision nila na yun at naging transparent sila pagdating doon sa pag-withdraw ng mga comment. Kaya kung may hawak tayong mga altcoin ngayon, kailangan natin tanongin yung sarili natin. Kung yung ating bang hinahawakan mga bags is dumadami ba yung mga user? May developer pa ba? May bagong products pa ba? May revenue ba? May adoption ba? May active community pa ba? O puro hopium na lang, binibigyan na lang tayo ng false hope para lang i-hold yung mga token natin. Dahil kapag nawala na yung fundamentals, dapat handa rin tayong gumawa ng parehong ginawa ng Botanix, no, which is mag-atlos. No? Hindi dahil na naduduwag na tayo, hindi dahil mahina, no? Kundi dahil marunong tayong tumanggap ng pagkakamali or katotohanan. Yun kasi minsan nasanay tayo sa mga influencer noon na laging sinasabi na once na nagbenta ka, ano ka na, wala ka pala, paper hands ka pala. Ginagawang panukso yung mga ganong klase ng bagay na wala naman silang epekto sa buhay natin Sabihin na natin na nag-hold tayo tapos biglang nagbenta tayo. Ano bang naging ano nun? Ano bang naging ano sa kanila nun? No? May sarili naman tayong pangangailangan, may sarili tayong kailangan unahin, no? So, hindi masama na ibenta mo yung iyong token for the sake of kailangan mo. Kaya ka nga nag-invest hindi naman yan charity na naglagay ka lang na naglagay ng pera Pumunta ka rito para kumita. So kung magbebenta ka, hindi problema yon. At lalo kung magkakatos ka at bibitawan mo yung project mo, no? Bibitawan mo na yung hinahawakan mong token, hindi rin yung masama, no? Pero ang masama is talagang yung maghuhup lang tayo hanggang sa huli na wala naman nangyayari, no? Yun yung masakit. Kapag ayaw mo mag-cut loss, hindi lang naman nawawala yung pera, nawawala din yung opportunity. Pinag-usapan na rin natin to noon sa last news natin kay pangalan nito? Kay yung ba yan? Matanda na tayo. Basta yun, si Kulot, no? Na si Sam Bankman-Fried, no? Na yung opportunity cost, kapag ka naipit ka kasi sa patay na project, may mga ibang asset na umaakyat, may mga ibang opportunities na dumarating, may mga investment na lumalaki, pero hindi ka na nakakasabay. Bakit? Dahil emotionally attached ka pa rin doon sa lumulubog na barko, sa lumulubog na project. Kaya yun yung mga nagiging dahilan kung bakit napakahalaga ng cut loss. Hindi para iligtas yung mga natitirang pera, kundi para mabigyan ng pagkakataon na mailipat mo yung capital mo sa mas magandang opportunity, no? Kaya sa tingin ko, isa sa pinaka-respetadong bahagi ng announcement ng Botanix ay hindi yung mismong technology nila. Hindi yung spider chain, hindi yung Bing, hindi yung integration, kundi yung pagiging honest. No? Inamin nila na kulang yung demand, inamin nila na hindi gumagana ang economics, inamin nila na hindi sapat ang user. At sa halip nagpanggap na buhay pa rin yung project kahit siyempre kaysa naman magpanggap sila na buhay pa rin yung project, mas pinili na nila na magsara. Ito yung tunay na kahulugan ng cut loss. Hindi talaga siya pagsuko, kundi pagtanggap sa reality. At para sa ating mga retail investor, ito rin yung magandang tanong. May hawak ka bang token na matagal nang patay pero ayaw mo lang talagang aminin na wala na? Kasi minsan yung pinakamalaking kita sa investing ay hindi nanggagaling sa project na hinahawakan mo, kundi sa project na nagkakaroon ka ng lakas ng loob na bitawan. Kung i-relate natin yan dito sa Axie Infinity, actually, wag muna sa Axie Infinity, sa Ronin Network muna. Ang dami kong sinalihang project dyan. Hindi katulad ng ginawa ng Botanix na sinabi nila na wala na. Diba? Kagaya nung Kitty World Tamer, no? So, after nun, bigay pa sila ng mga minting, daming mga ganyan-ganyan, tapos biglang, at the end of the day, sasabihin nila, wala na yung, founder, nag-ano na raw, no? Hanggang sa, niragpull, tapos sasabihin nila, hindi nila hawak yung Kitty token, pero pinomote muna nila, saka sila nung kumuha na ng pera, nawala na. Ang Botanix, walang token. DeFi lang talaga siya, no? Sinusubukan nila, ito lang yung malungkot dito Yung mga legit project kasi, wala naman talaga silang sapat na marketing para i-push yung kanilang mga project. Pero kung sino pa yung mga merong mga ganito na consideration sa mga nagtitiwala sa kanila, sila pa talaga yung talagang nawawala. No? Napaka-unfair talaga. So ito na talaga yung kailangan na talaga ng Clarity Act. Magkaroon ng batas tungkol dito. Lalo na para mas pa-protection din. Hindi lang yung mga
retail investor, pati yung mga developer, no? Sa Axie Infinity, ako still holding on ako doon sa aking mga tuwak. Bakit? Kasi nakikita ko may mga players pa rin, may mga pa rin, community pa rin. Although, hindi na ako nag-hope ng tataas ang presyo or babalik sa dating presyo. No? Kahit siguro kalahati, kahit nga siguro 10% ang presyo ngayon. No? Baka dyan na lang maglaro yung presyo niyan or pwede mas mababa pa. No? Kung makita natin yung excess na magte 10 pesos, 8 pesos, so be it. No? Nandun tayo eh. Wala na, nandun na rin ako sa gusto ko maging part ng Axie Infinity kung magiging biggest rug pull ba siya or pinakamalaking gaming game, unang GameFi na malaki na nagkaroon ng malaking pagbagsak, nagsara, or isa rin siya sa magiging matagumpay na pwede maging standard o halimbawa sa mga GameFi, no? So, kung saan man mapunta ang direksyon nito, so alam ko na, no? Nag-i-invest ako ng pera, ng effort, ng time, no? Tapos kino-content ko na rin, no? So, nandun na rin ako sa nandun na rin ako sa stage na yon na hindi ako nag-hope na magpapabago ng buhay ko or makakabawi ako, no? So, nandito na lang ako para subaybayan talaga siya, no? Yung the last 4 years ko dito sa market, binigay ko yung lahat ng mga mga pwede kong i-invest doon, no? So, tapos na tayo doon. Tinitingnan na natin yung Axie Infinity sa iba ng konsepto kasi kung hindi tayo mag-move on, iisipin pa rin natin yung dati. So, hindi tayo makakausad, no? So, ako, bakit hindi ako magkakatlo sa Axie Infinity? Benta ba na natin yung mga, Axie, ganyan. So, hindi. Hindi ko siya gagawin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mag-zero yung project, zero. Walang problema. Kasi bakit? Doon ko talaga na mali ako. No? Na which is, kung pagdidesisyonan ko ngayon, alam kong mali ako. Na bakit ako nag-invest, bakit ako nag-ganyan. Kasi, wala namang sino bang kumikita lang? Di ba ang kumikita lang yung mga nasa leaderboard, yung mga kumikita sa mga no? So, talaga nag-e-effort din na maglabas ng malaking pera to gain something dito sa Axie Infinity. Pero, kahit ganun yung nangyayari, no? Nandito na rin ako at at least magiging part ako ng history ng Axie Infinity na which is na-experience ko siya, no? At pwede ko siyang gamitin na thesis pagdating doon sa mga susunod na lalabas na mga project. Hindi siguro ngayong bull run na to, siguro mga after 2 cycles, no? Pero syempre, iniisip ko na rin, no, malakas din yung kutob ko na baka Axie Infinity yung sunod na magsara o mawala, no? Dahil syempre tuloy-tuloy pa rin yung pagbaba ng token, tuloy pa rin yung pagbaba ng users, no? So, makikita natin ngayon yan dito sa bear market kung ano yung magiging kahihinat na nito. No? Tapos na rin ako, graduate na rin ako doon sa mga na-hype ako, so tapos na rin tayo. So, kaya itinuturo na natin ngayon dito yung mga nagiging mistakes natin. So, personal na experience ko yung mga bagay na yun, which is, ewan ko kung makakatulong din sa mga nakakikinig sa akin. Pero sana maging hindi ko naman sinabi na sundin, kundi para maging reference ninyo pagdating sa magiging journey niyo dito sa crypto, no? Kaya bearish ba ako sa Axie Infinity or sa Ronin Network? Malalaman natin, no? Pero still, sa mga nakikita ko, bearish ako. No, alam ko mas bababa pa, alam ko kasi pa. Pero nag-decide ako magstay hanggang zero na to. No? So kung malugi man ako, yung mga ininvest ko man ng ilang taon is malugi, so be it, no? Pero kung ipagpapatuloy ko pa rin kasi yung ganun ko ngayong susunod na cycle na to, so hindi ako makaka-recover, hindi talaga ako makakaano. So yung opportunity na meron ako ngayon, so kung nag-DCA ako ng Bitcoin, nag-DCA ako ng ibang mga tokens na mas matitibay kaysa sa Axie Infinity. So, ganun dapat, no? Magbabago na rin tayo ng Yung loyalty natin, hindi, minsan masamang bagay din eh, no? So, the more na nakikita natin na may iba pang opportunity, dahil loyal ka, so, tinatanggihan mo dahil hoping ka na ganito yung mangyari, na makabawi sa presyo. Kagaya ng SLP, kung mag 20 pesos ulit yung paldo ka talaga dun. Pero still, wala na eh. No? So, binitawan na natin yung ganong mindset pagdating sa ganyan at expecting pa ako na hindi nagagalaw yung presyo niyan, no? So ganyan na lang talaga yung presyo niyan.
Kasi sa tingin ko, hinahanap pa rin niya yung presyo ng kung ilan talaga yung possible rewards na hindi talaga magka-crash yung presyo ng kahit anong mga token, no? So ayun lang, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Like and share lang ating mga video. Thank you so much sa inyong lahat. Siyempre, para lang naman ito sa mga ating mga retail investor na alam ko, naiintindihan ko naman kayo na may mga hold, may mga nakasabayan pa siguro ako dito na nakikinig sa akin na bumababa yung mga altcoin ninyo. So, decision nyo na yan kung gusto nyong i-cut loss, no? Not financial advice, no? Pero ako, nandun pa rin ako sa nakahold ako at binura ko na, hinayaan ko na yung mga dati kong ano. So, nag-i-start ulit ako ng panibago. Nag-i-start ako saan? DCA ng Bitcoin. Wala muna ako ibang token na binibili. Wala muna ako. Pinag-aaralan ko lang yung mga altcoin na potential na bilhin ko pero hindi pa ngayong taon. No, hangga't hindi ko na-establish yung Bitcoin portfolio ko, hindi ako magja-jump into conclusion na kailangan ko na ng altcoin. So, yun lang, ano. Salamat sa inyong lahat. Siyempre, makita-kita lang tayo sa arena. Game on!